Matapos sumablay ang pag-iimbestiga sana ni Kurapika sa room ng Fourth Prince dahil sa Nen base ni Teseriednich na nakabantay dito, at ang pagdating rin ng lahat ng guards na gustong matutunan ang Nen na mas nagpa-excite sa atin mga kaibigan, ngayon ay i-review na natin ang Chapter 370 o ang Episode 31 ng ating Dark Continent series. Dito, malalaman na natin kung ano kaya ang mangyayari sa unang araw ng Nen class ni Kurapika, gayong may nakapasok na isang misteryosong tao. At masasaksihan din natin sa chapter na ito ang isang pangyayaring big deal talaga sa lahat. Sa pagpapatuloy ng nakaraang chapter, nagsimula ang eksena sa pagtitipon ng mga guards. Sabi rito ni Kurapika na kailangan na raw nilang lumapit dahil magsisimula na siya sa pagpapaliwanag tungkol sa Nen. Makikita rin na nasa likuran pa rin ni na Furikov at Bobby Mayna itong misteryosong tao na kahit kitang-kitang aura nito ay hindi pa rin napapansin ng mga guards, including Furikov. Kaya naman sa isipan nitong misteryosong tao, nasabi niyang nagkakandakuba nga si Kurapika at nakapwesto pa sa may bandang pintuan ng master's bedroom para masiguro ang safety ng reyna at ng prinsipe. Sa tingin daw nito, lahat ng nangyayari ay isang pangyayaring ini-explain na nila. Makikita naman dito ang lahat ng guards at servants, pati na rin ang misteryosong tao. Kasabay niyan ay nag-announce si Kurapika na unang-una sa lahat, pinagbabawal niya ang sinuman na tumawid sa white line, na dapat ay walang tatawid sa boundaries na inilagay niya. For security reasons, ang sinumang lalabag dito ay ipapaalis niya. At kung kinakayaan ay pipilitin talaga nilang i-out ang taong yun walang warning at gamit ang puwersa. Nang masabi ni Kurapika ito, sa isipan naman itong misteryosong tao, nasabi niyang nakakakita lang daw sa manika o dull nitong silent majority ay siya, ang user, at si Lovery na kasulukuyang naposes. Si Lovery ay isa sa mga servant na ipinadala ng Prince Luceros. Kaya itong inaakala nating misteryosong tao ay isa palang doll o puppet ng ability na silent majority. Ang user nito ay hindi pa rin natin alam kung sino talaga. Dalawang tao lang ang nakakakita dito sa doll na ito, ang user at si Lovery, servant ng 10th Prince. Ayon pa sa user, naposes niya raw si Lovery pero hindi pa natin alam kung paano ito nagawa. Sa tingin ko ang ability ng silent majority ay may pagkakahawig sa stealth dolphin ni Kurapika, kung saan ang nakakakita lang ng stealth dolphin ay ang user at ang taong binigyan ng ability gamit ang chain. Sa kasong ito, si Lovery ang naposes, kaya siya rin ang nakakakita sa doll kasama ng user. Matapos yun, ayon pa sa user, mahalaga raw talaga ang misyon na ito sa bawat guard at servant na naroon, kaya masasabi niyang wala ni isa ang gugustuhing maalis o makick out mula sa Nen class. Subalit matapos niyang masabi iyon, biglang inapakan ng isang guard ang white line na ginawa ni Kurapika gamit ang tape. Biglang natahimik ang lahat at tumingin si Kurapika sa guard na ito, si Myuhan, isa sa mga personal guard ni Seriednich. Makikita namang nagpapanggap siya na parang wala siyang ginagawa kaya tinanong siya ni Kurapika kung ano ang pangalan niya at kanino siya nagtatrabaho. Sinabihan naman si Myuhan ng kanyang kasama na siya ang tinatanong. Sagot naman ni Myuhan, "Ha? Ako ba ang tinatanong dito?" "Well, ako si Myuhan, isa sa mga guards ng ika-4 na prinsipe. Iginagala kong makilala ka." Subalit binitawan ni Kurapika ang hawak-hawak niyang tape at sumagot kay Myuhan na ito na ang huling warning mo. Umatras ka sa puting linyang yan. Ginawa naman ito ni Myuhan at sabing, "Oops, pasensya ka na. Ipinapangako ko na hindi na ito mauulit at tumutupad talaga ako sa aking mga pangako." Mga salitang medyo nagpainit kay Kurapika. Dinagdag pa ni Myuhan na ang mga pangako ay gumagana lamang kung bawat isa ay tumutupad sa pangakong iyon. Kasi yan daw ang pananaw niya na kung sisirain ng isang pangako, nagagalit talaga siya. Kaya sana raw ay tutuparin din ni Kurapika ang pangako nitong tulungan silang matutunan ang Nen sa loob ng 2 linggo, sapagkat hindi raw sila nagsasayang ng oras. Mga salitang nakakuha ng atensyon ng lahat ng guards at servants. Kaya nagsalita si Kurapika na makakakuha nga ng Nen ang lahat sa loob ng 2 linggo at tutuparin niya ang sinabi niya. Sinabihan niya rin ni Myuhan kung ang pakikipagtalo ba ang iniisang paraan ng conversation nito at nagpapakita lamang ng asal kung anong klaseng tao ang leader o ang tinatrabahuhan niya. Hindi pa natatapos ang salita ni Kurapika nang biglang nagalit si Myuhan at susugod na sana kay Kurapika, pero pinigilan siya ng kanyang kasama na si Danjin. Dahil doon, agad na tinutukan ni Kurapika ang baril sa Myuhan at tinapos ang kanyang salita.
Napapakita lang kung anong klasing tao ang leader nito na ipinadala ang isang tulad ni Myuhan para i-train sila at maiwasan ang ganitong klase ng hindi kapagkakaintindihan. Isang compliment sana ang gustong sabihin ni Kurapika kanina na alam naman natin may double meaning, pero ininterpret ka agad ni Myuhan bilang insulto. Kaya sabi pa ni Kurapika, dapat ay pinapatapos talaga niya isang tao kapag nagsasalita pa ito. Sagot naman ni Danjin, ayon ako sa sinabi ni Kurapika. Mag-iingat na kami sa susunod. Sabay humingi siya ng paumanhin, pero makikita pa rin ang tensyon sa dalawa. Sabay nito, makikita si Bobby Maya na pasabing naku-naku. At sa bandang likuran, makikita ang dal ng silent majority. Ayon sa isipan ng user nito, may isang siraulo na hindi niya ine-expect at ngayon ang lahat ng atensyon ay napunta na sa taong yun. Sa kamalangan, hindi pa kabilang ang taong yun sa loob ng kanyang range o sakop ng kanyang ability. Paliwanag pa ng user, kung unexpectedly ay madedeport, magte-take risk siya at papatay ng tao as early as possible. Kaya pinahanda na rin niya ang kanyang mga cursed snakes na nagtatago sa ilalim ng isang upuan. Samantala, makikita si Fury Cove na kasalukuyang inoobserbahan si Kurapika. Nagsalita ito at sabing, kailangan na pang ipakilala ng mga guards at servants ang kanilang sarili sa clockwise order. Magsisimula kay Myuhan. Batay naman sa naobserbahan ni Fury Cove kay Kurapika, ayon sa kanyang isipan, mukhang right-handed talaga si Kurapika, pero kanina ay left hand nito ang ginamit sa paghawak ng baril. Isang strategy raw yun para maging libre ang kanyang dominant hand na right hand. Pamamaraan na common raw sa mga conjurer at manipulator. Nadagdag pa niya na ang 10 ni Kurapika na may kinalaman sa pagdaloy ng oras sa buong katawan ay napakalawak. Ang smoothness ng kabuwang aura ni Kurapika ay hindi galing sa kakulangan ng kanyang experience, kundi resulta. O dahil daw ito mismo sa trait ng Nen-type ni Kurapika. Sabi pa ni Fury Cove, isa raw conjurer si Kurapika. Ang long sleeve bow na suot nito ay tumutulong upang matago ang kamay. Kaya masasabi niya na ang right hand ni Kurapika ay napaka-importante sa kanyang ability. Ayon pa kay Fury Cove, ang tem daw ng mga enhancer at transmuter ay makikita sa body part na ginagamit talaga nila para sa pag-atake at nagiging medyo madilim kung tignan. The more skilled daw ang isang enhancer o transmuter, mas kapansin-pansin ng ganito. Pagdating naman daw sa mga emitter at manipulator, ang overall volume ng aura na makikita sa paggamit ng 10 ay mas marami talaga, kaya mas malaki itong tignan kumpara sa iba. Kung palilitin naman daw ng isang emitter o manipulator ang kanilang 10, mas nagiging darker naman ang kulay nito kung tignan. Grabe talaga ang mga observation dito ni Fury Cove na ayon pa nga sa kanya, siya lang talaga ang nakakapansin ng mga maliliit na detalye na nae-obserbahan niya ngayon kay Kurapika. Nasabi pa niya na sigurado siya na si Kurapika ang hunter na may ability na kayang magpa-confine. Nag-evaluate naman si Bobby Maya kina Kurapika. Matapos niyan, sabi naman ni Sataka tungkol sa nangyari kanina kina Myuhan at Kurapika na kahit kailan daw ay may mga tao talagang namumula, mga taong nakakainis daw talaga. Dito naman sa loob ng master's bedroom, makikita sina Bill at Oito habang si Kurapika ay nakatayo sa harapan ng entrance. Sa isipan naman ngayon ni Bill, inaalala niya ang sinabi ni Kurapika sa kanya. Ayon dito, alam na raw ni Bobby Maya na gumagamit na ng Nen ang Reyna. Napansin din niya na naging considerate pa si Bobby Maya sa Reyna dahil na-activate na nito ang kanyang Nen. Bagamat hindi raw alam ni Bill kung ano ang tunay na intensyon nito, ayon kay Kurapika ang gusto raw niya ay makapag-train ang Reyna. Kaya ngayon ay tinuturuan na pala ni Bill ng pasikreto si Oito. Nagme-meditate na ito at sabi pa ni Bill, ano raw ang nararamdaman mo ngayon? Nasagot naman ng Reyna na hindi raw siya sigurado pero may nararamdaman raw siya. Napansin ni Bill na ang lawak nito ay nasa 1 sentimetro na nasa average. Pero sa tingin niya, si Oito ay isang klase ng tao na medyo nagtitake ng time para matutunan ng mga bagay-bagay. Kaya sinabihan niya itong magpatuloy lang sa meditation. Samantala habang nagpapakilala pa ang mga guards, nilapitan ni Fury Cove si Bobby Maya at tinanong ito kung bakit daw dinideactivate nito ang kanyang Nen. Nasagot naman ni Bobby Maya na nawalan lang ako ng pakailam dyan. Sagot naman ni Fury Cove, so ito ang pakailam ko. Gusto kong malaman ang primary report mo sa kapangyarihan ng kalaban. Sagot ni Bobby Maya,
Si Kurapika raw talaga ang sentro ng strategy at kapangyarihan dito. At sa tingin niya ay either manipulator o conjurer ito. Mataas raw ang tsansa na may tinatago pa itong ability bukod sa kayang magpa-confine. Tinanong naman ni Furikov kung may plano ba si Bobby Mayna na pantapat sa kapangyarihan ng kalaban. Sagot ni Bobby Mayna, wala raw sapagkat wala pa siyang nakikita ang Nen Beast ni Prince Wobble at unknown pa rin ang ability ni Bill. Kaya sa ngayon ay wala pa siyang balak magsagawa ng countermeasure plans. Tugon naman ni Furikov, okay, so kailan ka pala gagawa ng plano? Sagot ni Bobby Mayna, sa next week pa raw. Kaya tinapik na lang ni Furikov ang balikat nito kasi nalaman niya ngayon niya na may plano nga pala talaga si Bobby Mayna. Isang gesture na hindi nagustuhan ni Bobby Mayna. Makikita naman dito ang doll ng silent majority na nasa likuran ni Bobby Mayna. Nasabi pa nitong user na sa susunod daw na may kukuha pa naman ng atensyon ng mga tao na nandirito sa loob ay doon na niya sisimulan ng atake. Matapos niyan ay nagpakilala si Furikov na siya raw ay guard ng First Prince at si Maor naman ay nagpakilala na siya naman ay Captain of Guards ng 5th Queen Swinko 5. Pagkatapos ng buong pagpapakilala, nagsalita si Kurapika, kayong 16 na nandirito ay makakapag-learn talaga ng Nen. Kahit may pagkakaibat kayo sa bilis ng pag-aaral, sinisiguro ko na lahat ay makakagamit ng Nen at the end of these 2 weeks. Ipinangako niya ito. Ngunit para maging maayos at mabilis ang lesson, kailangan daw muna niyang magtanong sa kanila at dapat ay sasagutin nila ng buong katapatan. Dito na niya sila tinanong, kung nakakagamit ka na ng Nen, itaas ang iyong kamay. Nakatingin ang lahat kay Kurapika hanggang sa may nagtaas na lang kamay, sina Binolt at Furikov. Kaya sabi naman ni Kurapika, so dalawa pala rito ang nakakagamit na ng Nen, may iba pa ba? Habang nakatingin ng mga guards at servants kina Furikov, nagsalita naman si Lowery, servant ng 10th Prince na, kung nakakagamit na pala ng Nen sina Furikov, bakit nandirito pa sila? Sagot naman ni Yuri na kasama niya na hindi rin niya alam. Maya-maya, habang nakatingin si Lowery kay Furikov, may bigla siyang napansin. Nakita niya ang doll ng silent majority na may bandang likuran ni Bobby Mayna. Habang tinititigan ito ni Lowery, nagtataka siya kung sino ba talaga ito. Sa isipan naman ngayon ng user ng silent majority, nasabi niya, napansin na pala namin ito. Ngayon, ang kailangan na lang ni Lowery ay kunin ang atensyon ng lahat ng tao na nandirito sa loob. Maya-maya, makikita si Kurapika na nagpapaliwanag. Itong dalawa, sina Furikov at Binolt, ay nandirito para obserbahan ako, o tayo, at i-judge ang aking pagtuturo. Welcome ako sa kahit anong prangkong advice o opinion para sa ikabubuti ng ating training. Sa isipan naman ngayon ni Furikov, nasabi niya, so 4 pang Nen users ang nagpapanggap na hindi sila marunong gumamit ng Nen. Walang iba, kundi ako lang talaga ang nakakaalam nito kasi kami lang ni Binolt ang nagtaas ng kamay. Maya-maya pa ay napansin ni Furikov ang reaksyon ni Lowery. Nakita niyang may tinitignan si Lowery kung saan wala namang tao. Kaya nagtataka siya kung ano raw ang problema ni Lowery. Sa POV ni Furikov, wala siyang nakikitang kakaiba. Kaya naisip niya, ano ba ang problema ni Lowery? Samantala sa parte naman ni Lowery, tinanong niya si Yuri, sino yung babaeng yun? Tanong naman ni Yuri, ha? Sinong babae? Sapagkat wala talaga siyang nakikita. Kaya sagot ni Lowery, ano? Nandun siya, nakasuot ng kakaibang maskara. Tugon naman ni Yuri, wala naman akong nakikita. San ba diyan? Dahil doon, sumigaw si Lowery, doon, tignan nyo, may babaeng nakatayo. Napalingon naman lahat sa direksyon na itinuturo niya. At dahil sa ginawa ni Lowery, ginamit na ng silent majority user ang pagkakataong yun para utusan ang kanyang mga curse snakes na umatake. Mapapansin pa ang kumikinang ng mga mata ng ahas na disenyo ng suot niya. Na matapos niya ay nagtanong naman dito si Belerante kung dito ba nagsimula ang nota at nang ma-realize niya na si Lowery lang ang nakakita ng doll mga kaibigan, ay napasabi na lang ito sa wikang, baka ako lang ba ang nakakakita dito? Maya-maya pa ay may kumuha naman ng pansin sa kanilang likuran sapagkat may isang guard na biglang bumagsak at mapaluhod at ang guard na ito ay isa sa mga guard ng 13th Prince na si Barijen. Makikitang parang sinasakal ito ngayon ng di pa matukoy na nilalang kaya kaagad nila itong nilapitan at tinulungan. Nasabi pa nila na, anong problema? Tanggalin niyo yan.
May nagsabi rin dito na dapat ibitawan daw ni Barry Jen ang kanyang mga kamay para matulungan siya. Pero sabi naman ni 10th Story ay may something raw na kulay puting nilalang na pumupulupot ngayon sa leeg nito. Maya-maya pa habang patuloy na sinasakal itong si Barry Jen mga kaibigan, makikita na paunti-unti na ring kumulubot ang mukha nito o ang balat nito na in an instant ay parang na-drain talaga ang life nito. Isang pangyayaring lubos na gumulat sa lahat. At habang makikita itong doll ng silent majority na nasa likuran ni Satobi, ay sabi pa rito ng user na may 4 raw bintotal na mga ahas ang nandoon. At ang isang ahas ay gumugugol lang daw ng 44 seconds lamang. Pero kung ang 4 daw ay magkasabay na aatake, kaya raw litong sipsipin ang dugo ng isang tao sa loob lamang ng 11 seconds. At yan na nga ang nangyayari ngayon mga kaibigan. Baka sa mukha ng 2 guards ni Hockenberg ang pagkabahala sapagkat makikita ang ahas na nasa leeg ni Barry Jen at makikita na na-drain na nga ang lahat ng dugo nito. Unti-unti na ring umaalis ang mga ahas na yan at tumayo pa ito na nakangiti. Ngunit ang mga bibig nito mga kaibigan ay tila ba parang bibig ng isang tao. At hindi lang yan, marami pang bibig ang nasa dibdib nito. Dahilan upang mabilis naman itong pinagbabaril ni Sakata at ubus talaga mga kaibigan ng lahat ng ahas sa ginawa niyang iyon. Makikita naman na tuluyan nang nawala ang mga ahas. Dito ay sinabihan naman ni Sakata itong si Belerante na kasama nitong si Barry Jen na umatras daw muna ito kasi baka meron pang nakatago. Nagtataka naman ng guards ni Hockenberg at sabi pa rito ni Shadow na na-melt lang daw ba ang mga ahas? Nawala na ba talaga ang mga yon? Ano ba raw ang mga nilalang na yon? In which ay napasabi naman ngayon si Yuhirai na, so yun pala ang mga Nen Beasts. Matapos niya na inilapitan naman ni Belerante ang katawan ni Barry Jen, kaya ay sinabihan siya ni Sakata ng, Hoy! In which ay sagot naman ni Belerante na, Oops! Maaring buhay pa sana siya pero ikaw ang pumatay sa kanya, alam mo ba yan? Sagot naman ni Sakata na halata namang patay na si Barry Jen bago pa niya pinagbabaril ang mga ahas na yon, kaya ay kontakin na raw nila ang Royal Army. Grabe mga kaibigan, ang tindi ng ataking ito ng silent majority user. At what's more, ang biktima nito ay similar talaga sa naging kapalaran ng mga guards ni Oito na na-drain din ng kanilang dugo. At ganitong-ganito rin ang itsura ng bangkay ng mga guards noon ni Oito. Matapos niyan sa isipan naman ngayon ni Kurapika ay napag-isipan niya na ang guard daw ng Third Prince ay gumagamit ng 9mm na armas. Kaya sa tingin niya ay hindi talaga sapat ang paggamit ng gwardiya para manatiling walang galos habang umiiwas sa mga posibleng atake na gagawin ng guard na to. Iniisip niya rin na posibleng 45 caliber o Heckler & Koch ang gagamitin na ng mga ito sa susunod. Pero ang kasalukuyan daw talaga nilang problema ngayon ay... Nang tatapusin na sana ni Kurapika ang kanyang salita, sa isipan naman ngayon ni Bobby Mayna ay napag-isipan niya na ang ginawa kanina ng di pa matukoy na nilalang ay hindi raw kagagawa ng Nen Beast ng kahit sino mang prinsipe dito. Maya-maya pa ay tinanong naman ni Yuri kung nasaan na raw ang babaeng nakita nito kanina at ditong nagulat naman si Lowry kasi bigla na raw nawala ang babae. Napaisip naman si Yuhirai na ang gumawa nito kanina ay para pigilan sila sa kanilang gagawing Nen class. Naitanong naman ni Shadow kung Nen Beast ba raw yun ang prinsipe na walang ipinadalang guards dito. Habang sa isipan naman ni Kurapika ay sabi pa niya na ang kasalukuyan daw talaga nilang problema ngayon ay hanapin ngayon ang assassin na nakatago rito sa kanila. So grabe ang tindi ng mga kaganapan mga kaibigan. Nagtagumpay ang silent majority user na makapatay talaga ng tao. Since na sinabi na nga niya kanina na magbabackfire daw sa user ang isang sumpa kung ma-deport ang user. Well, let me know your thoughts dyan sa comment section kasi sa susunod ay malalaman na natin ang posibleng clues sa mga nangyari, ang progress ng Nen lesson at ang pagbabalik ng Underworld Group mga kaibigan na tiyak na magpapa-excite sa inyo. Kasi yan at marami pang ibang matinding eksena ang ating masasaksihan sa susunod. Sapagkat dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito mga kaibigan. Kung nagustuhan niyo ang video, don't forget to like, comment, follow, and subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime, and see you guys again on my next video.